So atin mo nang ibigay ng mga ilang pagkakataon para sa ano sa komentary ni Romel Palma. Ba ni Romel? Kaya pwede ka ba magbigay komentary doon sa naganap na debate? Pwede. Ayun, sige go. Ano ba yung comment ko? Alright, so yan, no, muli isang pinagpalang gabi po sa lahat at congratulations Brother Jando Alabado, no, ng Catholic Church dahil natindig ulit, no, ang ating pong Santa Iglesia at nagiba talaga ang affirmative stand kanina ng ating kaibigang SDA. So, napakalinaw dito kasi kung ako po ay babase dito sa mga comment, sabi dito ni Efden Corolio, SDA, tatag daw ni Kristo. Ha ha ha. Kailanman hindi magiging totoo ang huli. Kasi maganda yung cross-examination mo sa kanya, tinanong mo siya, at inamin niya naman na ito, I think it was 18th century, no, na naitatag ang Sabadista, yung Seventh-day Adventist ni Ellen G. White. And then, aminado siya, no? He didn't deny the fact na yun naman talaga yung totoo. Kaya ito sabi ni Efden Corulio, no, SD itatag daw ni Kristo, ha ha ha. Kailanman hindi magiging totoo ang huli. Kasi huli nga no, na mas nauna talaga yung Iglesia Katolika na itinatag ng Panginoong Hesus. Ayan. So sabi ni uh, Cora Bertume, no, kanina, Diyan do alabado dalangin ko po sa ating Panginoon na maging mabuti at maayos sa talakayan. Well, naging mabuti at maayos talaga, no, dahil yun, gibang-giba, no? Tibag na tibag. Parang ang nakita ko kanina sa isang video na isang bahay na landslide, no? Parang gano'n, no? Parang gibang-giba talaga, no? Walang matatag na pundasyon ang argumento. That's why gibang-giba. Kaya paano po natin nasasabing gibang-giba? Dahil yung kanilang topic ay patutunayan ng SDA ang true church na itinatag ng Panginoong Kristo. Pero ang tanong niya doon sa Catholic Church, doon sa Roman Catholic Church, sana si Brother John doon na lang ang nagpatunay, siya ang nagiba. Para sana pumasok naman sa punto ang pagtatanong. Pero very obvious naman po mga kapatid na nakikita po natin sa pagtatanong pa lang, no, ay halatang halata na wala siya sa kanyang tema, no? Siya pa naman yung naninindigan na yung SDA talaga ay tatag ni Kristo, pero bakit po yung sa kanyang pagtatanong ay hindi niya pinapatibay yung pundasyon niya, kasi nagkaroon siya ng pundasyon sa kanyang affirmative stand, pero bakit giniba niya mismo sa kanyang sariling pagtatanong? Yun ang napakalinaw o napaka klaro dito. Sabi din niya, no, ni Senas Tomas, no, Catholic Church founder ay si Jesus Christ at wala nang iba. Ayan, so ayon din dito kay Sinas, panoorin niyo po ang interview ni Adrian Milag kay Nicolo Dizon Franco at ang Catholic True Church. Ayan, tama. Okay? So, dito pa, walang sinasabi si Jesus na SDA ang True Church. Oh, dahil daw ang totoo, Catholic Church is yung true church. So ayan po yung mga comment dito na nakikita natin na kung saan totoo naman na sa gabing ito po, mga kapatid, mga kaibigan, ito ay honest na observation ko po, no? Gibang-giba talaga, no? Wasak na wasak po ang stand ng affirmative sa pagkakataong ito. Naalala ko itong kadibate ni Brother Jando. I think parang ako yata yung uh, hindi. Parang si Brother Angel yata yung naging moderator doon o ako. Basta naalala ko ito, nakadebate na ito ni Brother John doon na, noon eh. Ah, Siguro mga ilang taon na yung nakalipas. Ayan. Wala talagang matinong tanong si Ruben dahil lahat at totoo ang sinabi ni Brother Jando. Lumabag sa isa sa isa labag para sa lahat. Okay. Labag sa isa, labag para sa lahat. Okay. So alam nyo ba, lagi akong sumasama sa mga SDA dito sa Cavite. Pinag-aaralan ko kung ano ang gagawin nila. Ang aktual na Bible study, lahat ng aral nila halos puro hula at ang Santo Papa daw. Yun. So, yun yung according po yan kay
F. din Curulio, no, na sa kanya pong experience sa mga Sabadista, pero hindi naman siguro lahat, no, kasi I was also raised sa, ako po, honestly speaking, from grade 2 ay naka-experience na po ako makipag-Bible study sa mga Sabadista. Kaya nga doon ako unang namulat sa Biblia. But then, yun nga, kasi kalaunan ay nakita po natin yung katotohanan by the guidance of the Holy Spirit that their church was only founded by human. So, ang Catholic Church ay really founded by our Lord Jesus Christ. Kaya nga naging CFD thinking na rin ako dahil sa kakausig nila sa Katoliko. Yun nga, si Brother John, the dating SDA, naging Catholic dahil yun nga, noon ay inuusig niya rin, no, ang Iglesia Katolika. Parang San Pablo ba, no? Na before, he was persecuted the early Christians, but then, when Jesus Christ called him, no, naging marami pang naging mission ni San Pablo po, no, sa mga hintil, no. Ayan, so kay Jose Romy Vaguardia, Romel, ang history na pahayag ng SDA 1960s as the present lang, 1960 pa atras, sa 33 AD, wala. Ayan, so, okay. Shout out, okay. Sino pa? Baka meron pa ditong, walang patunay na si Kristo ang nagtayo ng SDA. Sabi yan ni Jose Gardose. Wala naman talaga. Kasi, yung realidad po mga kapatid ay isang malaking panaginip lang kapag tinanggap na ang SDA ay tatag ng Panginoong Jesucristo dahil wala naman talagang maipapakitang legit na source na yun ay tatag talaga ng Panginoong Jesucristo. So, yun yung katotohanan doon. Okay. So, yun lang yung asanin nyo. Okay? Ayan. So, ayan po mga kapatid. Sana po talaga ay nagkaroon tayo ng learnings sa pagkakataong ito o sa gabing ito. In fact, ang mga argumento po ng SDA talaga ay yung pinaka-majority ng kanyang arguments po ay out of topic. No? I don't know kung yun nga sabi kanina ni Brother Jando, hindi ito comparative study. Debate ito. May tema tayo. So yun nga, dapat you'll be stick sa tema kasi debate nga eh. So sana sa susunod po, no, na sana talaga ay magkaroon ito ng pagninilay din po sa side po ni Brother Ruben. No? Sana po ay maging pagbubukas po ito sa kanya, no? Sana ipagbubukas ito sa kanya na next time dapat talaga ma-stick na ako sa topic para hindi naman lalabas na talagang labas sa topic. So yun po, no, mga kapatid, mga kaibigan, unta makaanhi mo diri sa buong okay, so yan po, maraming salamat at God bless po sa ating lahat. Back to you, Brother Jando. Okay, thank you sa iyo, Brother Romel Palma. So, nakita niyo talaga actual ang kanilang strategy na para makaiwas sa pagkaipit, iniliko sa Katoliko. Ako ay nag-object, hindi dahil sa naiipit niya ako, hindi naman ako naiipit. Ang object ko lang kasi sunod-sunod na yung tanong niya na hindi na patungkol sa tema niya. Nakalimutan niya ang debate, ito hindi to comparative study. It's a comparative study. It's debate. No? At pinabigyan ko lang siya ng isang beses, sunod-sunod yung mga tanong niya about sa Catholic, na hindi naman niya ako naipik. Actually, gusto ko yung mga tanong niya doon eh. Pero napapansin ko lang, iniiwasan niya sa Seventh-day Adventist. Gusto ko iparamdam sa kanya na ubusan siya ng argumento sa SDA. Kaya siya lumilipat sa ibang issue. Yun ang purpose doon. Ginusto ko talaga na iparamdam sa kanyang na ubusan na siya ng issue kasi tumatakbo sa Tupapa, tumatakbo sa Pangulong Pare, Pangulong Saserdote, Hukom Investigatiba, tapos punta sa BIS, napunta siya kung saan siya napunta. Sinadya ko yun na iparamdam sa kanyang ubos na sa igna ang mga argumento niya. Kasi, alam nyo na, latecomers. Okay. So, atin namang ibigay na mga yan. Sino pang magbibigay komentary dito, Brother John Ray?
na teka tinan ko lang Brother John Ria kay nagtatrabaho lang Brother John Ria pala ano. So, Yes, Rodando. ayun, nagtatrabaho. Ayun. Okay, go ahead, bro. Yes. Wait lang ha. Kasi ano ako lang. Yan. So, habang ako nagtatrabaho, siyempre nakikinig ko sa debate. At di ko alam bakit pag siya nagsasalita, si Brother Ruben, naalala ko yung yung teacher ko. Mahilig kasi magkwento yon ng mga fairy tale. Na dati, akala ko talaga yung kinikwento ng teacher ko, totoo. Unicorn, yung mga ganun ba? Yung pala, walang katotohanan yon, no? So, parang ganun ang nangyari sa stand nung si Ruben ng Kilada. Puro lang siya, actually talaga, grabe talaga, no? Pag, grabe talaga yung pagkurap nila sa banal na kasulatan, no? Ako yung nangingilabot yung sa kanila, yung nangingilabot yung balahibo ko. Grabe. Hindi na nirespeto ang banal na salita. Talagang lantaran talagang winalanghiya ang salita ng Diyos. No? So, congrats Brother Jando at actually, tama yung ginawa ni Brother Jando eh. Hindi na dapat tanongin eh. Kaso lang, gumanti. Brother John Ria, yung antipas, yung antipas. O yung antipas, ano bang, saan niya nakuha yung antipas na antipapasi? Na, sinabi niya, yan ang pumatay sa Kristiyano, pumatay sa mahalip na yun ah. First time ko narinig yung argumento na yun. Siya lang yata gumamit ng Madrijando. Oh. At tagal-tagal ko na nakinig sa mga SDA, yung mga SDA talaga na mga sila ni Ronaldo Bidos, yan talaga yung mga ano talaga ng SDA. Yan sila ang mga matatawag natin na mga ano nila, ano, si Obidos kasi umalis yan sa SDA, pero nung SDA po yun si Obidos, hindi yan kailan naman nagsabi na yung antipas ay ang papasi. No, wala yan sa argumento nila, siya lang gumawa nun. Dito nyo makikita na yung theology ng SDA, paiba-iba, pabago-bago. At kahit sino-sino na lang ang nag-i-interpret. Pero delikado po yan mga kapatid. Sana magising yung mga SDA na nakikinig pa ngayon dito, no? Kaya nga, hindi na sa tinanong ni Brother Jando kasi siya na umamin ni nasa Michigan USA lang itinatag. Galing sa Mill Right Movement. Ang kagandahan pa noon, inamin din niya na hindi nakapunta si Panginoong Jesucristo doon sa Michigan USA. Natawa ko doon eh. No? Tapos, ang lakas ng loob niya na sabihin sila yung totoo. Remnant, ano kaya ibig sabihin lang remnant? No? Kasi kung may remnant, bakit sila itinatag doon sa Michigan, USA? Hindi na sana sila nagtatag kung sila yung remnant. Kung remnant. Wala. Tama, di ba? Oh, yes. Kasi kung may remnant, ibig sabihin walang nawala. Walang nawala. So, wala pa tatatag mangyari. Nagtatag. Ayun na siguro dyan kasi nagtatrabaho ako. Congrats bro, congrats. Okay, thank you sa iyo, Brother Junre. Si Brother naman, Angel naman, baka may gusto sabihin si Brother Angel para sa huli pasalamat din. Brother Angel? Amen, no? So, wala pang exorcist noong panahon na yon, bro. Wala pa. Sa kanila doon, wala exorcist doon. Hindi, sa panahon ni Ellen G. White, nakausap niya yata daw ang Panginoong Hesus, kaya siya na co-founder. Paano ba nangyari yun? Ano ba nangyari prophecy? Bakit naging propeta daw? Dahil daw sa panaginip ba yun? Paano ba yung nangyari doon? Dapat pala na deliverance yun, no? Ayun, na-deliveran sana yun. Mag-react yun. Kasi hindi mo nga alam kung sino yung kausap talaga niya eh. Walang pinagkaiba sa INC ba? No, na 3 araw na hindi kumain si Manalo. Paglabas niya, ano na siya, anghel. Ito naman, si Ellen G. White na naginip ba o kung ano ba yung nangyari sa kanya, paglabas niya, co-founder na.
Ano ba Oh. nangyayari sa mga to? Si Apollo Kibuloy naman, 5 taon kumain ng saging sa bundok. Paglabas ni Kibuloy, appointed son of God na. Nakakatuwa sila, kanya-kanya silang self-proclaim. At isa pang ang nakakatuwa dito, isa lang ang style nila eh. Pag may patutot, may mga demonyo, Iglesia Katolika agad, no? Tapos pagdating sa doon, may remnant, may magagandang salita, aba sila 'yon. Ano ba nangyayari sa mga to, bro Jando? Ito yata yung pinakawalang sense na kanina walang sense na ka-debate. Yun nga, kamuntik na ako makatulog dito eh. Nantok talaga ako literal Kaya eh. nga, ano ba nangyari? Naghihintay talaga ako kahit isa. From the Bible, at least man lang, reference, kasaysayan, SDA founded by Jesus Christ at least 33 AD o at least 34 AD. Wala eh. So, yun na nga, no? Sa, napunta yung Antipas, naging Pope. Paano naging Pope? Antipas nga, tapos naging Pope. Paano nangyari yun? At tapos pinatay na daw yung kung ano. Anyway, alam niyo po mga kapatid, brothers and sisters, makikita nyo, no? Ah, biktima, na-scam din yan. Na-scam din yan ng mga maling pastor, maling turo. Naman niya ngayon tinuturo niya sa mga tao. Ang lakas na loob makipag-debate. Bandang huli, dahil wala na siya maipaliwanag na maganda, napunta sa Katoliko. Ikaw na ngayon na ikaw naging Ako affirmative yung doon. naging affirmative dito. So ginagawa na niyang negative hanggat maaari yung Katoliko. Ano ba nangyari? Sabi ko. But anyway, Medyan, ah, ang naalala ko sa sinabi niya na ang si Antipas daw ay papasi. kaya nga naging papa. Hindi papasi. Hindi, Papa si pa. anti-papacy daw yun. Yung anti-pass short daw yun sa anti-papacy. Antay-papa Antay nga. papasi. Oh, anti-pass, Anti-papacy. anti-papacy. Akala ko pagkadinig ko kasi yun daw ang papasi. Paano naging Ang papasi? labo nga ng Naunuan. paliwanag niya eh. Naunuan, kaya dito ang papasi. Ba't niya sinabing papasi? Antay-papasi pala. Ano? Oo. At saka ang nakakapagtaka doon, nanaginip Sabi ko yata nga, sila Brother ng Angel, duet eh. sabi ko nga, Hmm. yung mga fundamentalist talaga nila, sila Ronald Obidos, yan yan, Oo. yung si Johnson, hindi, yung pangalan, hindi man gumamit ng ganyang uri ng argumento. Oo, at saka siya lang Siya lang. nagsabi, yung doon sa talatang yun, parang first time na may nag-interpret ng gano'n yun, na maling Kaya nga, pati pangalan ng tao, in-interpret ng isang sistema. At Papa Kaya agad natin, sa Roma ang agad-agad. Papa sa Roma daw yun. Ano ba yun? uh, Sabi una niya. dapat alamin niya muna ano ang papasi. Kasi hindi yan individual. System yan, kaya paano maging anti-papasi yun? Yun na nga, yan ang mahirap pag wala talaga sa tamang iglesia, wala siyang proper theology at wala proper context talaga. Yan ang mangyayari doon. So puro hula. Ito si Katoliko yan kasi ganito, no? Kasi nakakalungkot. Pero yun nga po, no, let's keep praying for them. Isa Nakakalungkot. pa sa narinig ko sa kanya, na mayroon din pag-aalay sa langit. Ni friend, saan na nabasa niya na nag-aalay? Nag-aalay ng dugo si Kristo sa langit. At kung ano lang pinagsasigyo nasa langit, alam mo ba ginagawa? Sabi ba naman? Nakaupo na kasi sa kanan ng ama niya, tapos mag-aalay pa siya doon. May mga Nakaupo na nga sa pag-aalay. kanan nag-reign na nga siya doon bilang King of all Tapos nag-aalay pa rin siya. Grabe. Pinagmamalaki niya punong saserdote, hindi niya mabanggit ang punong pari. Punong Kasi wala, saserdote lang. wala sa Oo. pare eh. Punong saserdote lang ng punong saserdote, pero sa kanila mismo, hindi niya alam kung ano ibig sabihin sa saserdote, no? Talaga napakalinaw na pari 'yun sa Tagalog. So, ang nangyayari sa kanila, saserdote siya na saserdote lang, pero hindi niya maitukoy yung word na pari eh, no? Medyo ano siya doon eh, no? Ilag na ilag sa pari. But anyway, mga brothers and sisters, no, sana let's keep praying for them na lang po, no? Siya ay biktima lamang at sana, ako araw-araw at gabi pinagpe-pray ko po lahat yan.
at sana ano sila, no, magising sa katotohanan. Napakahirap noon, no. Puro self-proclaim, no, self-proclaim church sila, self-proclaim na si Jesus ang pinag-uusapan na siya founder, napunta kay Ellen G. White. Napunta kay Ellen G. White na co-founder. Ang topic, si Jesus ang founder nila. No, at meron pa siya sinabi, Bro Junry, paano nangyari yon? Ang mga apostol, co-founder. Paano nangyari yung Bro Jando? Ano sabi niya? Iwan ko lang sa kanya paano nangyari yun kasi ang sabi ng kanilang libro, sila ay continuation of the Millerite heritage. Hindi, tsaka yung mga apostol daw, co-founder din yan, sabi ni Pastor Ruben. Ano nangyari doon? Paano naging co-founder ang mga apostol? Paano na magtatatag Hindi, misinterpret nila kasi mayroon sa Bible kasi, halimbawa San Pablo, si San Pablo nagtatag din. Pero yung itinatag ni San Pablo, hindi naman ibang iglesia yon. Yun yung iglesia ni Panginoong Jesucristo na siya yung napasimula ba sa isang particular na lugar. Namuno lang siya bilang bishop. Oo. Hindi sila founder talaga na ano. Hindi nagtayo nagtatag sa John bilang pinuno ng iglesia, puno ng iglesia. Nagpasimula lang doon sa lugar na yon. Sa Kristiyano doon. Oo. Hindi mo mabuti, bro. Yung founder talaga, si Jesus lang. Walang co-founder. Itong mga to, parang ako may-ari ng isang kumpanya. Maglalagay ako ng mga manager sa mga branch ko. Manager lang ang mga yon. Pero hindi sila may-ari. Ganon din dyan. Hindi sila may-ari. Pero paano pag masasabi na founder niya, palpak na. May ano kasi, may translation kasi, Madam Angel. May translation kasi na small f, founder talaga nakalagay sa Bible. Pero hindi yung founder na katulad ni Ellen G. White na hindi, siya na nga na umamin siya sa tanong ni Baldan, no, umamin siya na hindi nga nakasali si Kristo doon sa Michigan sila lang Hindi, yung sila Pablo, sa Gawa 2028, sila yung mga puno, mga obispo. Pinuno lang sila, hindi sila founder. Magtatatag kung saan-saan. Hindi yung sila mismo. Hindi, ang kasi dyan, Angel, ingat tayo dyan kasi may talata kasi na founder taga nakalagay sa Pablo founder. Founder siya sa isang particular na lugar. But not really the owner and yung mismong na ng pinaka-main na nagtatag talaga. So, yung pag sinabi mong founder bilang bishop, magtatayo ka ng mga iba't ibang mo, pero iisa lang yun, bro. Iisang church lang yun. At isa lang ang founder no? Sa bilang pinuno. So, ngayon, ang nangyari ito, pati si Ellen G. White naging co-founder na, no? Biglang nag-jump, no? Biglang nag-jump ng 18th century, nagkaroon ng co-founder. But anyway, yun lang po, no? Sana maano natin sa kanila, no? Let's keep praying for them, sa lahat po na nakikinig ngayon. Let's keep praying for them. At sayang, hindi natin na yung ebanghelyo kanina, napakaganda, no? Mateo 11:28, no? 30, na sabi ni Jesus, paalala po sa atin lahat bago matulog, sabi ni Jesus na lumapit kayong lahat na napapagal sa akin. So, yun nga, no? So, lumapit daw lahat ng mga may problema, lahat ng may kasakitan. Totoo po, lumapit kayong napapagal sa akin. Jesus is the only way, no? Jesus is the answer. A great healer, a great provider. Totoo po yun. So, yun lang po. Naway marami tayong natutunan ngayong gabing ito. To God be the glory. So, salamat sa lahat at congrats sa Bro Jando. Good night, everyone. To make His message known is our responsibility. So here we are to pledge our lives to the Lord of eternity.